Hindi ka na pwede uminom paglabas. Isa na lang kidney mo. Kung iinom ka ulit, kahit mga Diyos, hindi ka maililigtas. Wecheng, maniwala ka. Wala mong alam sa pagkamatay ni Yuro. Wala talaga ito ginalaman sa akin. Bakit hindi ikaw namatay? Kulong siya. Wecheng, kung maaari. Mas gusto ko na hindi makilala ang isang tulad mo. Pumunta ka para sa interview? Oo. Hubarin mo yung damit. Hubarin mo. Umikot ka para makita ko. Magaspang na balat, pumuputok na labi, may namatay sa iyong pamilya at naparito ka upang dumalo sa libing. At ang iyong katawan ay nangungulubot, tulad mo. Pumunta ka sa high-end club ko para sa isang panayam. Nakita kita nakatayo sa gilid ng kalsada. Sapat na may mga nagkakagusto. Nandito ako para sa interview bilang waiter. Malakas ako magtrabaho. Bigyan mo ako ng 2,000 kada buwan, kasama ng pagkain at tirahan. Okay, tingnan mo kung gaano kababang hiling mo. Subukan mo. Salamat po, salamat po. Umalis ka! Ang pamilya mo eh hindi katulad mo. Anak na mamatay tao. Wala ngayon. Yung bank account ay tuluyan ng ipapa-freeze. Wala nang silbi ang iyong pinag-aralan. Nasa kulungan ka. Danasin ang sarap ng walang-wala. Wecheng. Ngayon, kontento ka na? Parang daga na ako ngayon. Isang daga sa kanal. Okay, sana sa buhay na ito, hindi na kita makikita. Go, Yanzi! Napakatamad mo! Unang araw mo pa lang, pero nakatambay ka lang dyan. Lumabas ka na dito. Palabas na. Hello, guest. Nandito na in-order niyong alak. Hello, guest. Ito ang iyong alak. Iserve ang alak agad. Ano pang hinihintay mo? Opo. Wala ka bang mga kamay? Di ka ba marunong magbuhos ng maiinom? Oo, manheng. Punasan ko ito para sa'yo. Lumayo ka! Huwag mo kong hawakan. Napakurimi ng kamay mo. Babayaran na lang po kita. Babayaran? Tignan mo kung gaano ka kahirap. Kaya mo bang magbayad? Pasensya na po talaga, mister. Oo, manheng. Oh, gusto mong humingi ng tawad? Sige, basta inumin mo ang mga ito. Iyon lang para sa araw na ito. Hindi po ako pwedeng uminom. Babahong asong babae. Uminom ka kasi gusto ko. Kung sasabihin mong ayaw mong uminom, nagbibiro ka ba? Sinasabi ko sa'yo, ang alak na yon, uminom ka. Kailangan mong inumin ito kahit na ayaw mong uminom! Hindi talaga ako makainom. Anong mangyayari? Mamamatay ka ba? Mamamatay ka ba? Kilala namin ang isa't isa. Iba ka noon. Magaling kang uminom. Bakit ka nagpapanggap? Inumin mo! Mr. Ho, hindi talaga ako pwedeng uminom. Bitawan mo ko! Huwag lang tumutol. Minahon ka. Iyon ang ibig sabihin ni Mr. Ho. Hindi! 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 Hindi ka na pwedeng uminom paglabas. Isa na lang kidney mo. Wecheng. Hindi talaga ako makainom. Alam mo. Lumuhod ka. Hindi ako papayag. Uminom ka pa. Lumuhod ka! Hello, Wecheng. Ako si Go Yanzi. Dapat mong matandaan ang pangalan ko. Go Yanzi.
Napakadaling lumuhod. Miss Gu, nasaan ang pride mo dati? Ha? Walang Miss Gu. Mr. Hu, nakaluhod na ako. Pakawalan mo na ako. Pagawalan kita? Hindi ko ito isasaalang-alang. Hindi ko sinabing bibitawan kita. Ikaw! Halika! Halika! Halika dito! Ikaw at siya, magsagawa ng palabas para sa lahat. Maghalikan kayo. Okay, sobrang exciting! Sige na. Sige na, maghalikan na kayo. Sige po! Sige na. Sige na! Magalikan na! Maghalikan na kayo. Sige po! Sige na. Sige na! Magalikan na! kayo. Sige na. Kiss! Since gusto ko itong panoorin, isang masiglang halik, maglalaro ako para sa iyo. Pangalawa ako sa kissing skills, at walang naglakas loob ng tumawag. Balik mo siya. Ibalik? Bakit? Sa'yo ba siya? Akin ang taong hinalikan ko. Ang mga gamit ko, kwalipikado ka ba? Kapatid ko, unang beses kitang makikilala para sa isang babae. Talagang kawili-wili. Bitawan mo ako! Ibaba mo ako! Hindi ka dito! Ipakita mo sa akin kung ano ka. Ang mayabang at dominante sa nakaraan, Miss Gu, ngayon talagang nakakadiri. Kung lalaki, buksan mo lang ang bibig at halikan. Masarap bang makipaghalikan? Paano ka hinalikan ni Husizu, ha? Bakit hindi ka umiwas? Nagkamali ako. Beijing, nagkamali ako. Nagkamali talaga ako. Akala mo ba hahawakan kita? Napakarumi ng bibig mo, pinatulan na ng iba. Pwe! Di ka karapat dapat. Mr. Hu, nagkamali ako. Hindi ko na uulitin. Okay, usap, hayaan mo na ako. Okay, papakawalan na kita. Papakawalan na kita! I-assign siya sa business department para maging private room princess. I-assign siya sa business department para maging private room princess. Okay, Mr. Hu. Private princess? Bilisan mo! Okay, Beijing. Ayaw kong maging private room princess. Ayaw kong maging private room princess. Huwag mo itong gawin sa akin. Miss Gu, ang galing mo humalik. Isang cheap na waiter. Hindi ka noong talentado. Ibinigay ko lang ito sa'yo. Maglaan ng mas malaking entablado. Dapat magpasalamat ka sa akin. Beijing. Hindi ko na initindi kung maniwala ka. Totoong pagkamatay ni Yuro, wala akong kaugnayan dito. Nagmamakaw ako. Ipinapangako ko, hindi ako lalabas. Kung ikasasira na tingin mo, palayain mo na ako. Palayain ka. Sige. Bibigyan kita ng pagkakataon. Ito ang bago kong alok para sa'yo. Salary card. Ito na wala pang halaga. Kailangan mo makaipon ng hanggang 10 milyon. Tapos, papakawalan na kita. 10 milyon? Beijing, paano ako magkakaroon ng kakayang kumita ng 10 milyon? Wala akong pake kung anong paraan. Magkolekta ng 10 milyon. Huwag mong isiping umalis kung hindi sapat ang iyong naipon. Ngunit ang 10 milyon ay sobra na. Miss Gu, payo ko sa'yo, huwag mong maliitin ang iyong sarili. Bagaman, ikaw ay babaeng may pusong ahas. Ngunit ang iyong mukha, marami pa namang taong hangad magbayad. Ipakikilala ko sa inyo, ang taong ito ay bago lang siya dito. Isang private room princess. Parang pamilyar. Yung dating waiter parang pamilyar. Parang pamilyar. Kailangan niya ng pera ngayon. Lalo na ngayon, bigyan mo lang siya ng pera. Kaya niyang gawin ang lahat.
Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Iiwan mo ba ako? Tinulungan kita. Sulitin mo ang pagkakataon na to. Maglaro na tayo! Sinabi ko na sa'yo. Marami siyang alam. Kung may pera, magagawa niyang anumang bagay. Parang aso. Tumahol at gumapang. Halika, tumakyat. Saka matutong gumapang at tumahol na parang aso. Hoy! Hindi mo ba narinig? Ito ang hiling ng mga bisita. Sige na! Umakyat ka! Umakyat ka! Umakyat ka! Umakyat ka! Sige na! Umakyat ka! Umakyat ng mabilis! Kagiliw-giliw ang prinsesa na to! Katulad ng tuta ko! Tumahol ka tulad ng aso. Gusto kong marinig. Tumahol ka. Sa'yo na lahat ng pera. Tingin ko, malit na ang pera na to. Halika, tumahol. Sige na. Tumahol na parang aso. Tumahol ka! Tumahol ka! Aw! Tumahol? Isa pa. Tumahol pa! Ganun! Isa pa. Aw! 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 Talagang pinahanga mo ako. Nagbigay linaw. Nguyansi. Sobrang nakakadiri ka. Salamat sa papuri, Mr. Hu. Tinapakan mong pera ko. Pagkitasan yung mga paa. Tinapakan ko ang pera niya. Ibigay sa kanya lahat. Ibigay sa kanya lahat. Bigyan mo pa siya ng pera. Ah! Mr. Hu, ano pa bang meron? Nahiya pa ba ako sa sarili ko? Ano ang lihim sa pagitan ninyo? May sikreto ba kayo? Master, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Kung nais mong tapusin, pakipunta sa front desk at bayaran ang deposito ng maaga. Nagpapanggap ka pa rin na tanga sa pagitan mo at ni Hu Bisheng. Anong sikreto nyo? Kami ni Mr. Hu ay walang relasyon. Wala rin namang sikreto. Ganun ba? Meron pa ba? Malalaman ko pagkatapos ng pagsusuri. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Sabihin mo sa kapatid ko, kinuha ko ang babae niya. Bakit ka nagpapanggap na ganyan? Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Huwag kang mag-alala. Mas magaling ako kay Hu Bisheng. Gusto kong makita kung tutulungan ka ba ni Hu Bisheng. Nakakabaliw. Wag! Wag! Kuya, bakit ka nandito? Dumating ka pa sa oras nito. Bakit? Gusto mo bang sumali? Huwag mong isipin na hindi kita kayang labanan. Mukhang masaya kayo. Talaga namang kaakit-akit. Takpan mo. Tumigil ka! Hu Bisheng, nahanap ko na rin sa wakas ang iyong kahinaan. Anong mangyayari kung sisirain ko siya? Anong mangyayari sa iyo?
Walang hiya. Hindi kita ganoon iniintindi. Nagipag-ugnay ka kay Shizu. Tama ba? Hindi. Pinilit namin dinala doon. Pero saan kanyang kinuha? Itong klaseng damit ang suot mo? Sinuot mo ito ng kusa. Hindi. Pinilit kanyang isuot ito. Nag-enjoy mo kayo? Dapat ba hindi ako pupunta agad? Talaga bang nagtalo kayo, Boyset? Wala! Hili mo ba ang mga lalaki? Mag-isa ka lang? Okay. Ako na lang ngayong gabi. Punuin ang iyong pangangailangan. Guyansi? Mr. Hu, napakahina ng babae ito. Mga sinyalis ng katawan, mas mababa siya kaysa sa mga karaniwang tao. Kaya siya nawala ng malay. Bakit kaya napakahina niya? Wala akong mga profesional na kagamitan. Kung nais mong malaman ng dahilan, dapat natin siyang dalhin sa ospital para sa masuring pagsusuri. Sige, salamat. Wala ka naman. Baliw ka ba? May tinanggal ba? May ibang parte ba ng katawan ko nang gusto ni Mr. Hu? Kunin mo na lahat. Anong ibig mong sabihin? Tumigil ka! Saan ka pupunta? Lalabas ako. Diba? Kung wala akong maseduce, hindi ako mabubuhay. Magtatrabaho ako. Ikaw ang bahala ngayon. Itong sirang katawan mo, gusto mo pang magtrabaho? Gusto mo bang mamatay? Oo, gusto ko mamatay. Mas gusto ko mamatay sa labas kaysa mamatay ako dito. Let's go! Tal mahal na mahal mo ang trabaho mo. Sa tingin ko, mababayaran mo ng 10 milyon sa loob ng 1 buwan. 1 buwan lang. Gusto ko makita ang 10 milyon na yon, okay? 1 buwan lang? Walang hiya! Narinig mo na ba yung bagong babae nga sa Public Relations Department, si Gu Yanzi? May mismo nakakita kaya si kanyang master na lumalabas siya kasama ng babae. Higit pa kay Ershao, narinig ko, si Mr. Hu ay hindi rin pangkaraniwan para sa kanya. Ako mismong nagdala sa kanya sa taas, mapa Mr. Hu man o si Ershao. Pumuli lang siya ng isa, hindi na siya kailangan mag-alala pang habang buhay. Hay, para wala talaga tayong pag-asa. Gu Yanzi. Kung sino man ang maglakas to makipag-hook up, dapat mapaganda naman. Si Zhu, hindi mo naman ako gusto. Bakit mo naman nasabi yan? Narinig ko, na-inlove ka sa isang prinsesa sa isang club. Siyempre, pinaniniwalaan ka ng mga tao. Naiulat na ito sa labas, pinagkakalat na. Iman man. Intindihin mo lang ang iyong tungkulin. Huwag ka na magtanong. Si Zhu. Lumabas ka. Ikaw si Gu Yanzi. Alam mo ba kung sino ako? Ikaw si Gu Yanzi. Alam mo ba kung sino ako? Hello, ma'am. Ano po ang maibibigay kong serbisyo sa inyo? Serbisyo? Opo. Ikaw palang prinsesa dito? Paano na para mag-serbisyohan mo ang mga bisita? Sige. Lumuhod ka sa mga tipak ng salamin at lagyan mo ng inumin ang baso ko. O, ano? Ayaw mo? Isang hamak na babaeng tulad mo, hindi ba dapat binibigyan ng kliyente? Available ba ang mga entertainment services? Sorry, ma'am. Sumasobra naman po ang gusto ninyo. Ang sinasabi mo ay hindi na parte ng aking trabaho. Walang hiya ka. Sino ka ba para sumagot sa akin ng ganito? Kung hindi ka kontento sa serbisyo ko, tatawag ko ng ibang kasamahan. Hayaan mo siyang gumawa dito para sa akin. Anong gagawin mo? Bitawan mo ako! Gu Yanzi, umaasa ka sa mukhang yan?
Kung magsiseduce ka ng lalaki, gagasgasan ko yung mukha mo. Depende yun sa ginagamit mo pang-aakit. Bitawan mo ako. Simulan natin dito. Bumangon ka. Lester, bakit ka na dito? Kinman-man. Subukan mong hawakan siya ulit. Baka ayaw mo nang mabuhay. Umupo ka. Huwag kang gumalaw! Agwang, tawagan mo ang ospital. Bilisan mo! Okay. Wag! Ayaw kong pumunta ng hospital. Hindi pupunta ng ospital. Gusto mo bang mamatay? Ayaw ko nang pumasok ulit sa hospital na yan. Kaya ano mangyari? Huwag kang mag-alala, Mr. Who. Hindi kita sisisihin kung mamamatay man ako. Mr. Who, sa tingin mo ayos lang siya? Mayroong 500,000 sa card na ito. Ituring mo ito bilang tungkol sa pagpapagamot niya. Sapat na yan. Ayaw mo ba talagang mabuhay, ha? Tatanggapin ko yan. Lumabas ka! Tatanggapin ko ang pera para mabayaran ako. Bakit ka nagdedesisyon para sa akin? Dahil ako si Hubei Cheng. Utang mo ang buhay sa akin! 500,000 yun. Bilang kliyente ang kailangan kong samahan para kumita na sapat na 51. Wala ka man lang dignidad sa pera. Wala kang makitang solusyon, di ba? Sige, tutulungan kita. Samahan mo kung matulog magdamag. Bibigyan din kita ng 500,000. Hindi! Hindi ikaw magdidesisyon. Ang lakas ng loob mong suntukin ako. Hubei Cheng, alam kong napakasama ko ngayon. Kung ibang tao pa to, gagawin ko to para sa sarili ko. Masaya naman kumikita pa ako. Pero hindi ikaw. Lahat kayo, maliban sa iyo. 1 milyon? 3 milyon? 5 milyon? Ayaw ko kahit bigyan mo pa ako ng 500 na yan! Bakit? Hindi mo ata kailangan ng pera? Natatakot akong iluwayan sa diri. Sige. Guyansi. Napakagaling mo. Itago siya dito. Walang sino man ang pumayag na lumabas siya nang walang pahintulot ko. Hindi siya pwedeng palabasin! Saya na ako na kumikita pa ako. Pero hindi ikaw. Lahat ay kaya ko. Maliban sa'yo! Bakit? Natatakot akong iluwayan sa diri. Mr. Hu, ano bang problema mo? Huwag kang magsalita ng kalokohan. Dagdagan mo pa. Baka bankrupt ng pamilya mo. Yung pamilya mo ay na-bankrupt na sickness. Hindi na-bankrupt ang pamilya ko at hindi mangyayari yan. Bakit ka naglaseng? Iniwan ka ba ng babae? Umiinom ka pa ba? Kung ayaw mong uminom, lumabas ka na! Nagbibiro ka ba? Hindi mo malalaman yan. Mabuti pa't magpamangkin ka na lang. Ayaw mo magsumikap. 3 araw ko na itong hinihintay. Ilang araw? 3 araw. 3 araw? Ay! Bakit hindi mo gawin? Guyansi. 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 Sing-sing. Guyansi. Tumawag kayo! Tumawag kayo ng ambulansya! Dok, kumusta na siya? Malayo na siya sa kapahamakan. Ngunit kailangan niya manatili sa ospital para obserbahan muna. Mabuti, salamat. Ang isang kidney niya ay wala na pala. Bilang karagdagan, ilang araw na ang sugat niya. Buti na lang at naisugod niyo siya dito sa ospital kagad. Pero Dok,
Magiging okay lang ba siya? Malayo na siya sa kapahamakan. Ngunit kailangan niya manatili sa ospital para maobserbahan. Ang isang kidney niya ay wala na pala. Ilang araw na siyang may sugat. Buti na lang at naisugod niyo siya dito sa ospital. Kung mas natagalan pa, ay mas mahirapan na natin siyang iligtas. Nasa anong sitwasyon siya ngayon? Ano nagdudulot ng pagkalaki ng sugat niya? Maaaring mali ang pamamaraan. Baka hindi advance ang gamit at teknolohiya. Hindi maayos ang pagkatahi ng kanyang mga sugat. Hindi na talaga ako makainom. Alam mo yan, kung mayroon mag ibang parte ng katawan ko, ang gusto ni Mr. Hu, puro na lahat sa akin. Mabuti pumamatay na lang ako. Ayaw ko pumasok ulit sa ospital. Huwag kang lumapit sa akin. Huwag. Pagkasabi kay Fishing, alam ko nagkamali ako. Pag-iusa, tigilan mo na ako. Huwag kang lumapit sa akin! Huwag! Huwag! Huwag mo akong hawakan! Puminahon ka! Salamat, Mr. Rose, sa pagdala mo sa akin dito sa ospital. Pasensya at nabalo pa kita. Sabihin mo. Sabihin mo kung sino ang gumawa nito. Mr. Hu, ang dami mong pinag-aabalahan. Hindi ba pwedeng atupagin mo na lang sarili mo? Hindi ko nakakalimutan kung paano mo ako inalaga sa nakalipas na 4 na taon. Mali na ako pang naaalala. Guyansi, hindi mo ata nauunawaan. Naghihintay kami. Mr. Hu, hindi dapat natin pag-usapan ito. Wala itong kinalaman sa iyo. Pag sinabi ko ba, maniniwala ka? Pareho kayo lahat ng ugali. Maglakas loob ba sila nang wala pa yung tulad mo? Sisiyasatin ko talaga ang mga bagay na ito at ipaliwanag ko sa iyo ng maayos. Paliwanag? Paano pa ba ipaliwanag? Maibabalik mo ba sa akin ang nawala? Mabibigyan mo ba ako ng bagong katawan? Kaya mo? Fishing. Ako. Isang bilanggo, paghahanap buhay. May utang akong 10 milyon sa'yo. Gagawan ko ng paraan para maibalik ko ito sa'yo. Pagkatapos yan, ayaw ko nang may nauugnan sa ating dalawa. Pakiusap din. Tratuin mo ako bilang isang ordinaryong empleyado mula ngayon. Magpahinga ka nga muna. Tara na. Mr. Hu, ano pa bang gusto mo? Miss Gu, nagkita ulit tayo. Bitawan niyo ako. Mr. Hu. Mahilig kang kumamot ng mukha ng tao, tama? Kung ganon, hindi mo na kailangan ng pagmumukha mo. Mr. Hu, akong pangalan na anak na babae ng pamilya Ken. Hindi mo magagawa ito sa akin. At kami ni Shizu, malapit na kaming ikasal. Hindi mo ito magagawa dahil sa tagalabas. Natratuin ang sariling mga tao sa ganitong paraan. Pamilya Kin, walang kabuluhan para sa akin. Kung paano mo trinato si Guyansi, ako mismo ang gaganti sa'yo. Agwang. Mr. Hu, gagawin ko ang lahat. Ginagawa kong lahat para sa kakabuti ng pamilya Hu. Si Guyansi, ang babaeng malandi. Pinagsabay niya kayo. Ikaw at si Zihu. Tumahimik ka! Tahimikin nyo nga ito. Mr. Hu! Oh, hindi mo ito magkatawa sa akin. Mr. Hu, may isang bagay din akong sasabihin. Kamakailan, maraming mga tismis tungkol kay Miss Gu sa likod ng lahat ng ito. Lahat ay galing kay Ershao. At ang isang babaeng walang utak tulad ni Kin Manman, may lakas ng loob manggulo. Lahat ng ito ay napaka-crucial na bagay. Alam ko. Sir, pasensya na. Nawawala si Miss Gu. Papunta na ako. Anong gagawin mo? Ano ang gusto kong gawin? Malalaman mo sa 1 minuto.
Isa lang ang private room princess. Hindi ko talaga kilala si Mr. Hu. Kung gusto mo akong gamitin para gumawa ng isang bagay, hindi ka magtatagumpay. Ang proud na anak na si kanyang master. Hindi ka mabubuhay kasama ako. Madaldal ka din pala kahit maliit ang bibig mo. Sayang naman. Ako si Hu Shizu. Ako ang bahala. Hindi ko hinahayaang turuan ako ng iba. Ano siya? Manahimik ka na lang at gawin mo ito para sa akin. Bigyan mo ako ng sagot ngayon agad. Hanapin mo si Gu Yanxi. Mr. Hu, nakunan ng hospital CCTV ang second young master ay nakita sa ward nang nawala si Miss Gu. May kinalaman kaya ito kay Xiao? Saan ka pupunta? Chairman. Papa. May sasabihin ako sa'yo. Halika. Tingnan ko nga. Paano ka kaya magbukang nakakaawa? Magsalita ka. Sabi ko magsalita ka! Tulong. Iligtas mo ako. Kuya, ang iyong babae nasa aking mga kamay. Pumunta ka dito mag-isa. Kung hindi, isang laruan lang siya. Sa'yo na yan kung gusto mo. Hu Beixing, matagal ko nang alam. Wala kong lugar sa puso mo. Pero narinig ko na ikaw mismo nagsabi. Bakit nalulungkot pa rin ako? Wala talaga akong kinalaman kay Mr. Hu. Tingnan mo, wala siyang pakialam kung buhay o patay ako. Hindi kasing ganda. Kung palain mo na lang ako, pangako ko, hindi na ako tatawag ng pulis. Kapag nakalabas ako, hindi ko ito babanggitin kahit kanino man, okay? May kwenta din naman ang mga sinabi mo. Pero sobrang sama ng loob ko ngayon. Hindi kasing ganda. Hayaan mong ilabas ko ang galit ko. Sabi mo gusto mo akong mabuhay ng maayos at maaari pang mabuhay ng matagal. Pero pagod na ako. Nagbalik ka na. Oo. Nabigo si Mr. Hu. Nakabalik na ako. Ano ito? Ano ito? Hindi mo ba kilala si Mr. Hu? Hayaan mo ako ipaliwanag ito sa iyo. Ito ay initials ng kapatid mo. Tinataka niya ako. Siya ang kakaiba sa sarili niyang pagkatao. Mr. Hu, nasisiyahan ka na ba? Mr. Hu, mas mabuting huwag mo nang sayangin ang oras mo. Kahit kuskusin mo pa ito ng pira-piraso. Hindi mawala ang tattoo na ito. Gawin mong lahat para mawala yan. Ikaw, na may kontrol sa lahat ng bagay. Wala akong pakialam kung may tattoo ako. Gusto kong tattoo na ito, hindi ko ito tatanggalin. Gu Yanxi! Mr. Hu, kung wala ka ng ibang sabihin, papasok na ako sa trabaho. Maghahanap buhay para mabayar ang mga utang ko. Sir, nandito ng doktor. Mr. Hu, may lamnat ka pa at namamaga ang sugat mo. Isang maliit na sugat lang sa balat. Huwag mag-aksaya ng oras. Okay. Agwang. Mr. Hu, tulungan mo akong hanapin si Gu Yanxi. Pero, yung katawan, paano? Maglakas loob ka bang suwayin ako ngayon? Hindi po. Bakit ang lakas ng loob niya bumalik sa trabaho? Napakakapal ng mukha niya, walang iya, makaya pang ipagsabay ng dalawa sa parehong oras, si Mr. Hu at nakakabatang kapatid na lalaki. Ako yung napapagod sa kanya, hindi pa rin akong marunong ng ganyan. Ang mga mandaray mayayaman talaga, para na siyang damit na sirang sapatos. Welcome, sir. Miss Gu, gusto kang makita ni Mr. Hu. Ayaw pa rin niya akong pakawalan. Miss Gu, please, huwag mo ako ipahiya. Naintindihan kita. Pumunta tayo sa bar.
Dito ka natitira mula ngayon. Ikaw lang, hindi mo na kailangan pumunta sa trabaho. Hindi. Hindi mo kasalanan. Bitawan mo ako, Hubishing. Bitawan mo ako! Tignan mo kung anong kulang sa bahay na ito. Hayaan ko silang bumili bukas. Hubishing, sinabihan na kita, hindi ako dito titira. Bakit ka magdidesisyon para sa akin, ha? Tattoo artist, halika dito. Tanggalin mo ang tattoo niya. Hubishing, nilinlang mo ba yung sarili? Sa tingin mo ba, natatanggal talaga ito? Nagagawa ba yan? Kaya mo bang burahin ang alaala ng lahat? Tumahimik ka. Hindi ka papayag na sabihin ko to. Pero pipilitin ko sabihin ito sa'yo. Alam mo ba, ng kapatid mo at ako, may nangyari na sa amin. Napakalakas niya. Pakiramdam ko ay napakomportable ko sa kanya. Kung may pagkakataon ako, susunod ko pa yun ulit. Nasiyahan ka ba? Sabi ko tumahimik ka! Ano kinikagalit mo? Ano ba ako sa'yo? Kahit natulog ako kasama ang ibang lalaki, anong kinalaman ito sa'yo? Relasyon. Binabalaan kita. Akin ka! Kay Hubishing ka! Kahit hindi na kita gusto. Hindi ko hahayaang makuha ka pa ng iba. Halika dito. Halika dito! Bitawan mo ako, Hubishing. Tanggalin mo ang tattoo niya. Ayokong tanggalin to. Mas malinis, mas mabuti. Huwag mong tanggalin! Bakit ba siya nasasaktan? Ang pagpapalis ng tattoo ay sadyang mas masakit kaysa sa pagpapatattoo at napaka-sensitive ng area na ito. Ipapatuloy ko pa ba ito? Hobeshing! Hobeshing, sumama ako kay Nana para magpatattoo kanina. Pinatattoo ko ang pangalan ng taong gusto ko. Sweet, di ba? Pwede ba ang sweet? Boring. Ganito na lang, gagawin ko ulit ito balang araw. Ang mga mabubuting babae ay hindi kailanman magpapatattoo. Di mo ba naintindihan? Yan ay bilang pagmamahal ko para sa'yo. Hindi ko na kaya, Hubishing. Ituloy mo. Hindi ko na kaya. Huwag kang sumigaw! Ang sakit na! Hubishing, kinamumuhian kita sa buong buhay ko. Magalit ka. Wala akong pakialam. Tumigil ka! Papa, ano pang gusto mong mangyari? Wala. Hindi ka pwedeng umalis. May gusto ka bang makita na babae? Si Guyan, hindi ba? Alam mo, Ngayong alam mo na, dapat maiintindihan mo kung anong pinagdagawa ni Hu Shizu. Ginagamit niyang inosenteng babae para mapaglabasan ang kanyang galit. Isang babaeng may mababang klase. Hayaan mo siyang paglaruan siya. Higit pa rin ang utang mo sa kanya. Umupo ka. paano kung gusto kong umalis? Sinusubukan mo ako? Alam mo nang magiging kahihinatnan. Isang batas ng pamilya. Sige, lumuhod ka!
Bantayan mo si Husizu. Pupunta na ako dyan.